Yun po kasing lahat po natin dito nasa 120 square meters lang po siya. So pakita ko lang po yung property line po natin dito. So start po siya dito. Bali sagad na po yung property line po natin dito. So ito po yung property line hanggang dito po sa pader na to, nasa 10 meters po siya. So 10 meters. Tapos yung sa side naman po niya, punta ko dito para makita nyo. Side po niya is nasa 12 meters. So 10 meters by 12 meters, a total of 120. Tapos yung sa portion na to ng roof, naka-elevate po siya. Naka-high ceiling po kasi tayo sa loob. Tapos yung dito, so isang level na naman po siya sa portion na to. Yan, so itong area na to, room po ito. Yan, office. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, ngayon naman po mag-check po tayo ng update dito po sa site po natin sa Barangay Camyas, dito po sa May Magalang. Check po natin yung progress, mga ka-Blessed. Konti na lang po, konting asintahan na lang. Magro-roofing na po tayo. So pinaprepare na po natin yung mga materials natin for roofing. So ngayon po makita nyo na po yung structure ng bahay, and halos patapos na po yung structural natin. So roofing na po tayo nyan, tapos magpa-plaster na. Tapos yung pong layout nya ng bahay, yung pong flow ng layout, makikita nyo na rin po siya kasi halos yung mga partitions po natin makikita na po natin, halos tapos na. Titignan po natin yan, ganyan po ka lapad yung bahay. Start po siya dito hanggang sa dulo. Tapos yung sa portion na to ng roof, naka-elevate po siya. Naka-high ceiling po kasi tayo sa loob. Tapos yung dito, so isang level na naman po siya sa portion na to. Yan, so itong area na to, room po ito. Yan, office. Tapos yung mga rooms po natin, meron tayong 3 bedroom po dito. Yan, nandito po siya sa side na to. Tapos meron din po tayong 4 na banyo. So bawat room po natin meron siyang sariling banyo. Yan, makita nyo rin po siya pagpasok po natin. Papakita ko po yung flow po sa inyo. Yan, so pasok po tayo. So ito yung pong main entrance po natin. Yan, dito siya. Yan, ito po yung main door. Tapos meron po tayong porch yan dito sa portion po na to. Tapos yung pong stairs po natin, yan, paikot po siya sa mismong porch. Yan, harapan yung pong dalawang side, meron po tayong stairs yan. Tapos may modification po tayong ginawa dito, ipapakita ko po siya sa inyo. Mas prefer po ng client po natin na mas lumuwang yung bahay. So ang mangyayari po niyan, or yung ginawa po natin, may inalis po tayong wall. Before po kasi mayroong wall dito. Nagpapasin po natin pagpasok po natin. Yan, napakaluwang na ng bahay. Mas naging maluwang po siya kasi inalis po natin yung wall. Before po kasi meron po tayong wall dito sa portion na to. Tapos meron po tayong office dito. So napag-usapan po ng mga client natin. So alisin na yung wall dito para maging open concept na po yung layout natin. Yan, pagpasok po natin. So ito yung living area, actually maging receiving area po niya nito. Receiving area. Tapos itong portion na to, ito naman po yung magiging parang entertainment area po ng mga client po natin. Yan, so dito siya. Yan, dati po room yung dito. Yan, ngayon nilis natin yung wall dito. Nilis natin yung wall dito sa left side. So yan, open area na po siya. Living area. Tapos yung dining area, dito po siya. And then yung pong formal kitchen po natin, dito siya sa portion na to. And so sa kabilang side naman po, sa left side ko, dito naman po yung office. So bali isang office na lang po yan. Dati po kasi dalawa. So ngayon isang office na lang po. Ito po siya. Ayan, so ito po yung office niyan. Tapos itong banyo po na to, yan, common CR naman po siya.
Yan, tapos yung pong dito naman, yung pong storage po natin or yung pantry, niretain po natin siya. Yan, meron pa po tayong another area po dito, another room. Ito po yung pantry area. So ito po yung view po natin pag nandito tayo sa pinaka likuran ng bahay. So dito na po yung back door po natin. So ito po yung view. So formal kitchen, tapos meron po tayong bar counter niya dito. Bar counter, dining, receiving area, tapos yung dito po is yung entertainment area po ng mga client po natin. At yan, ongoing po yung pag-asinta po natin sa portion po na to. Yan, dito po kasing portion po na to, naka-high ceiling po tayo. So, 12 feet yung pong taas po ng ceiling po natin sa portion na to. So, mas magmumukhang maluwang po niya yun dito sa area na to, since naka-high ceiling din po tayo dito. Yan, tapos meron po tayong hallway po dito. Yan, papunta po sa mga rooms natin. So, lahat po ng mga rooms nandito siya. Yan, ito po yung room 1. Yan, bali 3 bedroom po, tapos may isa pa po yung master's bedroom. So, ito po yung room 1. Yan, ito po yung space po natin. Tapos sa room 1 po, meron po tayong wardrobe area, tapos may sarili po siyang banyo. Yan, tapos yung pong bedroom 2. Ano po yung bedroom 2? Yan, tapos yung pong wardrobe po niya, dito po siya. So lalagyan po natin ng access niyan dito. Yan, meron po siyang passage. Tapos meron po tayong space niyan dito sa likuran niyang ng wall na to. Yun po yung magiging wardrobe area. Tapos may another space po tayo dito. Yan, supposedly po kasi originally ito po yung wardrobe area niya. Pero since sinalis po natin yung wall sa kabila, yan, naglagay po tayo ng space po dito sa portion na to. And may sarili po siyang banyo. Ito po yung banyo ng bedroom 2. And then yung pong bedroom 3, nandito po siya. Kaya sa portion na to. Bedroom 3, tapos may sarili rin pong banyo. Yan, so 1, 2, 3. Bali, 4 po pala yung banyo dito sa mga rooms. Tapos meron po tayo isang common CR. So 5 po yung banyo po pala dito sa project natin na to. So ito po yung master's bedroom yan. Pagpasok po natin, may open space po tayo dito. Yan, pwede po maglagay ng mga cabinets dito, depende po sa preference, or shelves sa wall po na to. Open area pa po yun dito. And then ito po yung master's bathroom natin. And then ito po yung space natin for our bed. Yan, so ito po yung headboard niyan. And then yung TV wall po natin, dito siya. Tapos meron tayong space po dito. Ayan, yung pong wardrobe. Itong wardrobe po na to, since master's wardrobe po siya, yan, mas malaki po yung space niya compared po sa ibang mga rooms. Yan, so from our master's wardrobe, yan, balik po ako ulit sa sala, yan, para makita niyo po yung flow. Yan, so palabas po tayo niyan ng master's bedroom. Yan, yung mga rooms po natin, 1, 2, 3, 3 rooms plus yung master's bedroom. And then paglabas po sa ating master's bedroom, ito po yung view po natin. Yan, so entertainment, receiving area, yan, office, common CR, dining, and then po yung kitchen po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos provision po yung dito niyan sa provision po yung dito po sa likuran, since napakaluwang po ng space po natin dito. Yan, baka po yung dito. Yan, pwede pong gawing auxiliary kitchen yung dito po sa likuran. Pakita ko lang po yung space. Yan, so ito po yung space po natin sa likuran. Tapos yung pong garage po nila, pakita ko po sa kabila.
Yan, pero may driveway na po sila dito. Yan, sa portion na to. Ito po yung original driveway po nila. Pero yung pong mangyari po niyan, magkakaroon pa po tayo ng another driveway po sa kabila. Pakita ko lang po. So ito po yung side portion po ng bahay niyan. Left side if nasa harapan po tayo. Yan, tapos ito po yung sa ano, sa garahe. Yan, tapos ito po pala yung open space po natin. Yan. Ito po yung property line. And then yung open space po natin dito sa harapan. So yung garahe po niyan dito siya. Sa portion na to. Bali magkakaroon po niyan ng gate dito. Sa portion na to, lalagyan po natin ng gate yan. Tapos tong area na to, magiging driveway po siya. Ayan, so ito po niyan yung provision natin for parking lot. Ayan, itong diretso po to. Papunta po sa dulo po ng yan, house wall. Dito po. Mga ka-blessed, din po muna yung pinakahuling update po natin. Dito po sa site po natin sa Barangay Camyas. Proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, ngayon naman po, nandito po tayo sa site po natin sa Dau. Ayan, so check po natin yung progress dito po sa project po natin na ito. Yung po mga client po pala natin nasa overseas din po. Yan, nasa US din po. Yan, pinabati po natin si Ma'am Julie tsaka po si Sir Dick. Yan, mag-asawa po sila, and yung pong bahay na ginagawa po natin dito, retirement house po nila. Yan, so planning to retire din po sila dito sa Pilipinas. At check po natin yung progress para mabigyan po namin kayo ng heads up if napanood niyo po yung last vlog po natin sa site po na ito. This is a 2-story project na gagawin po natin o na ginagawa po natin ngayon dito po sa Dau. Meron po tayong 3 bedrooms. Bali yung bedrooms po natin, meron po isa sa ibaba. Yan, sa ibaba, sa portion po na to. Tapos meron po tayong 2 bedroom sa itaas. So ito po yung perspective po natin. If na-check po natin yung last vlog po natin sa site. Yan, meron po tayong 1 car carport dito. Tapos meron po tayong terrace sa itaas. Yan, so ito po siya. Ito po yung status po niya ngayon. So itong portion po na to, ito po yung parking po natin. Tapos yung sa itaas po, ito po yung magiging terrace po natin sa itaas. Yan, ito po siya. Yan, terrace. Tapos parking po dito sa may ibaba. Yan. Tapos ito pong portion na to, sala na po yan. So at the moment po na tapos na po yung structural po natin dito sa ibaba. So yung mga beams po natin, yung mga columns po natin dito po sa ground floor. Ayan, so okay na po siya. So paakyat na po tayo sa itaas. So naka-prepare na po yung steel deck po natin. So steel deck po yung ginagamit po natin para po sa slab po natin sa second floor. So naka-prepare na po yan. So this week din po yan, bubuhusan po yan yung slab po natin for second floor. Check po natin yung loob para makita nyo po yung flow nung layout. So at the moment possible hindi pa po masyadong clear nyan yung pong flow ng layout, pero ipakita ko na po sa inyo para magka-idea po kayo kahit paano. Yan, bali ito po yung main gate niyan. Tapos meron po tayong pedestrian gate dito. And then itong portion na to, yan, itong area po na to, ito po yung main door po natin. So naka-cover din po niyan ito. Meron po tayong porch po dito, naka-cover din. Tapos itong area po na to, meron po tayong setback po dito. Ito po yung magiging garden po niyan. Pwede pong garden. Yung po kasing lahat po natin dito, nasa 120 square meters lang po siya. So pakita ko lang po yung property line po natin dito. So start po siya dito. Bali sagad na po yung property line po natin dito. So ito po yung property line hanggang dito po sa pader na to, nasa 10 meters po siya. So 10 meters. Tapos yung sa side naman po niya,
Punta ko dito para makita nyo. Side po niya is nasa 12 meters. So 10 meters by 12 meters, a total of 120 square meters po yung total floor area, or I mean total lot area ng property. Kaya po minmaximize po talaga natin siya para po at least yung pong floor area din po ng bahay ma-maximize din po siya. So meron po tayong setback po niyan dito. May setback tayo dito sa portion na to. Tapos meron din po tayong setback sa kabilang wall na po. Bali itong parking lang po yung nakasagad sa property line po natin. Ayan, so kung titignan po natin itong portion po na to, ito po yung main door niyan, main door. Pagpasok po sa main door, yung pong layout po natin dito, hindi lang po siya medyo makita masyado since naka-prepare na po tayo for our slab, sa pagbubuhos po ng slab natin. Kaya marami po mga shoring jack na makita po dito. Siguro sa next vlog po natin, dun po natin mas makita yung pinaka layout po ng bahay. So just to give you a heads up, open layout po siya. Dito po yung sala, tapos yung master's bedroom dito po siya. So yung master's bedroom nilagay po natin sa ibaba since retirement home po siya, para hindi na po umaakit yung mga client po natin. So dito po yung master's bedroom, may sariling banyo, tapos yung sala, tapos yung dining, kitchen, yan, dito po siya sa area na to. Tapos meron po tayong auxiliary kitchen, dito po siya. Tapos yung pong yun po yung stand-up po natin, naka-prepare na po siya. So this week po yung schedule ng buhos niyan. So sa next vlog po natin, makita nyo na po yung na mas malinaw yung po layout po ng bahay sa ground floor, pati po yung sa second floor niyan, makita nyo na rin po. Sa mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa mga sites po natin sa Dao, pati po yung sa Kamyas site. Maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.